Ang pag-uusapan natin ngayon ay tungkol sa Federal Skilled Trades Program. Tatlong klase kasi yung entry program ng government kung paano mag-submit online, So una, Federal Skilled Worker Program, Federal Skilled Trades Program, at Canadian Experience Class. Ang gusto kong i-focus natin ay itong Federal Skilled Trades Program. Buksan natin ito, tapos tingnan natin kung anong nilalaman niya. Ayan. Sabi niya, eligibility to apply for the Federal Skilled Trades Program Express Entry. So ano ba itong Express Entry? Itong trades program is for skilled workers who want to become permanent residents based on being qualified in a skilled trade. So kailangan daw ma-qualify kayo sa pamamagitan ng skill, kung anong merong skill kayo. Kung ibababa ko itong page, makikita nyo, sabi niya, minimum requirements, yan. Skilled trades work experience, job offer, language ability, ito yung IELTS, education. Kung ano yung applyan mo, meron siyang katapat na educational attainment. Proof of funds, kung ilan kayo, magkano ang bawat isa, admissibility, where you can live in Canada, at saka next steps. So, ang gusto kong i-focus natin ngayon ay itong skilled trade work experience. Ito kasi kung wala ka nito, hindi ka makukuha, marereject ka. So ito dapat ang pag-igihin natin o pagbutihin natin sa inyong mga application. Kasi yung iba, madali lang naman. Ito talagang gagawin ninyo. So buksan nga natin kung anong laman nito. Ayan. So sabi niya dito, ibaba natin, isa sa minimum requirement ay skilled trades work experience. Ito siya. Circle natin, Yan. Job offer, language ability, wag mo muna nating pag-usapan yan. So, pagtingnan natin dito, have at least 2 years of full-time work experience in a skilled trade within the 5 years before you apply. Meet the job requirements for that skilled trade as set out in the National Occupation Classification. So kung wala po sa NOC yung trabaho nyo, hindi po kayo makukuha. Kaya ang gagawin natin, kailangang maganda o i-comply natin, kailangang nasa standard ng NOC yung paggawa natin ng resume, yung duties and responsibilities, yung experience. Pwede kayong gumawa ng inyong sarili, pero kung wala dito sa nakalagay sa NOC, hindi kayo makukuha. Okay? So ito yung number 3, sabi niya, show that you perform the duties listed in the lead statement of the occupational description in the NOC, including all the essential duties, most of the main duties. Ayan. So ito ang titingnan natin, ano bang dapat laman nito na job description o di kaya yung duties and responsibilities, kunwari carpenter. Pwede naman ako maglagay ng duties and responsibilities na carpenter helper, installing, dismantling, ano pa yung mga ginagawa nyo, making forms, reading blueprints, pero ang problema, kailangan ba yung ilagay o nakalagay ba sa NOC format yon? So yun ang titingnan natin ngayon. Meron yung dito sa baba, sabi niya is Skilled Trades NOC Group, so may grupo yan. Ngayon, ang tingnan nyo sa baba, sabi niya, we will refuse your application if you don't show that your experience meets the description in the NOC. You weren't qualified to independently practice the trade occupation during this work. So ito, ang titingnan ulit natin itong una. Kailangang pagandahin natin yung your experience meets the description in the NOC. So meron po siyang standard na titingnan niya kung talagang tama yung ina-applyan mo base sa experience mo. Yan ang bubuksan natin ngayon. Ngayon, punta tayo dito sa baba. Find the job's NOC code, title, and related training, education, experience, and responsibilities category. I-click natin ito. Ayan.
Find your national occupation classification. Titingnan natin kung yung skill nyo o yung gusto nyong ina-applyan na trabaho, nandito sa national occupation classification. Kung wala kasi dito yung skill nyo, hindi kayo makukuha. Kasi yung mga nakalagay dito sa National Occupation Classification, yun po yung mga kailangan nila dito sa Canada. So kailangang makita nyo kung yung ina-apply nyong trabaho ay nandito. Hindi kasi pwede yung carpenter, kamo na lang carpenter na hindi. Marami pong klase ng carpenter. Carpenter helper, cabinet making, ang dami po na klase ng carpenter. So tingnan natin yun. Baba tayo. Makita nyo, kunwari itong Tier 0, Management Occupations. So, saan dito? Saan ako pwedeng mag-apply? O meron yung mga bakers, dental assistants, home childcare providers, landscaping and grounds, Tier 5. O, tingnan natin. Ngayon, hanapin natin. Find your job title code and tier, sabi niya. So, i-click ko itong NOC website. Ayan. Ito yung sinasabi ko kanina, National Occupational Classification. So, kunwari, ang gusto kong applyan ay welder. Ito, Government of Canada website pa rin ha. Yan, huwag tayong lalabas dito kasi ito lang ang legit na website na pag-applyan sa express entry, government program yan. Dito ako sa enter your job title. Okay? Kunwari, ang itatype ko ay welder. Or i-search natin. Tingnan natin kung anong lalabas. O, tingnan nyo, welder. So, anong klaseng category siya? Makita nyo, o. Ito, sabi niya, contractors and supervisors, machining, metal forming, shaping, and erecting trades and related occupations. Ito namang sa baba, 72104, structural metal and plate work fabricators and fitters. Tingnan nyo, ang daming klase ng welder. Yan yung sinasabi ko kanina. Ngayon, subukan nga nating magbukas ng isa. Kunwari dito tayo sa may Tier 2, welders. Ito, i-click ko ito Ano yung matching? Sabi niya dito, tier, occupations usually require a college diploma or apprenticeship training of 2 or more years or supervisory occupations. Kunwari, ito yung a-applyan ninyo. Ayan, highlight. I-click ko yung matching job titles. Nakita nyo? Daming klase. Acetylene welder. Sabi natin kanina, welder lang, pero ang daming klase pala. Aircraft welder, apprentice, arc welder, blowtorch welder, boiler welder. Tingnan nyo, ang dami. So dito nyo titingnan kung anong klaseng welder kayo. Ang dami pala. Hindi lang pwedeng sabihin mo na welder, period. Ang dami Gas welder, gas shielded general welder, hand arc welder. Ang dami, ibaba ko pa. Ang daming klase. Mahaba. Tingnan nyo, spot welder. Welder, ito, blanco lang. Welder apprentice, welder operator. Balik tayo sa taas. Dito. Balik tayo, ha? Ngayon naman, nakita nyo na yung title. Ito yung title na a-applyan ninyo. Hindi nyo pwedeng ilagay lang na welder. Tingnan nyo dito kung nandito yung specific na skill nyo. Ngayon naman, dito tayo sa kaliwa. Tingnan natin kung ano yung jobs or duties and responsibilities. So, i-click ko ito. Makita nyo? Yan. Example titles, breakdown summary. Ang dami, Okay. Dito, ito yung gusto kong tingnan nyo yung nasa left sa profile, sabi niya, journeyman woman welder, electric arc welder, pressure vessel welder, production welder. Kung nasaan kayo dito, apprentice welder fitter, piliin nyo. Kunwari, ang pinili nyo ay, wala kasi akong ka-ID tungkol sa welding. Kunwari, spot welder. Ito. Ano yung duties and responsibilities ng spot welder na ilalagay nyo sa resume ninyo? Ito yon.
Tingnan nyo, ang dami So, main duties. This group performs some or all of the following duties. Read and interpret blueprints or welding process. So, bakit ko kasi pinapakita ito? Para makuha nyo ito, pwede nyong kopyahin at yun ang ilalagay nyo sa job description ninyo, sa duties and responsibilities para pumasa kayo sa standard sa NOC. Kasi may nakita natin ang dami palang klase ng welders, So yun ang kopyahin nyo kung talagang ginawa nyo. Paano kung hindi nyo ginawa at kinopya nyo lang? Naku, delikado po yun. Yung honest na sagot na talagang ginawa nyo, kasi kung hindi nyo ginawa at tinesting kayo pagpunta dito, naku, mahirap na. So, honesty, let's practice honesty sa ating pag-apply. So, kung talagang nagbabasa kayo ng blueprints, nag-operate kayo ng mga manual or semi-automatic welding equipment to fuse metal segments, yung mga ganito, ang dami operate manual or semi-automatic flame cutting equipment. Kung ginawa nyo ito at hindi nyo lang alam i-English, hindi nyo alam i-sentence, kopyahin nyo na ito. Hindi naman siguro lahat 100% kopyahin nyo ito. Okay, sabi naman dito, this group performs some or all of the following duties. Ngayon, dito naman sa baba, welding, brazing, and soldering machine operators. Hindi ko alam ito. O kayo, kung ginawa nyo yan, kopyahin nyo rin. Hindi naman siguro lahat, kokopyahin nyo. Kukuha lang kayo ng iba yung talagang ginawa nyo. Ngayon, employment requirements, sabi niya. Ito na. So, kung ang inilagay mong title is spot welder, meron kang mga kinuha dito na duties and responsibilities, pwede kang magdagdag ng iba, yung wala dito. Ito naman ang employment requirements. Completion of secondary school is usually required. Completion of a 3-year apprenticeship program or a combination of over 3 years of work experience in the trade and some college or industry courses in welding. Yan. Trade certification is compulsory in Alberta and available but voluntary in all other provinces and territories. Red Seal endorsement is also available to qualified welders upon successful completion of the interprovincial Red Seal examination. Ayan. Meron yung sinasabing Red Seal o yung ticket o di kaya license. Dito naman sa baba. Welding, brazing, and soldering machine operator, some secondary, makikita nyo, education is required kung ano yung kailangan. Tingnan nyo, kung pumasa kayo dito, mag-apply kayo sa express entry. Malay nyo, kasi itong express entry, maganda ito kasi after 6 months, ilalakad for permanent residency na kaigad ito. Landed immigrant na kayo. Okay? Additional information sa baba. Progression to supervisor position is possible with experience. So, ayan. Meron po kayong chance ang mai-promote na supervisor. Depende po sa qualification ninyo. Okay? So, ito, welder lang po ang kinuha natin na example. Ibaba ko ha. Paano naman pag palitan natin, instead of welder, gawin nating carpenter. Alam ko sa Pilipinas maraming carpenter O di kaya, sige, carpenter. Subukan natin. Kung anong gusto nyo, i-type nyo. Makikita nyo kung yung experience nyo, qualified ba kayo. Ayan, parehas din. Contractors and supervisory. Ito, i-click ko itong 7. Ito, nakita nyo? Click ko itong 72310, carpenters. Tingnan natin yung matching job titles. Tingnan nyo. Ang alam ko, isa lang ang carpenter, pero meron palang access floor, apprentice, boat carpenter, bridge carpenter, building addition carpenter, carpenter lead hand, building carpenter. Ang dami. Carpenter raft, carpenter joiner, concrete forms. Ayan, ang dami. Log home carpenter, journeywoman carpenter, maintenance carpenter. Ang dami. Mill carpenter, plant carpenter. Ayan. Ngayon, punta naman tayo sa jobs, duties and responsibilities. Hanapin natin kung anong dapat nating ilagay sa duties and responsibilities. Ayan. Example titles, kunwari, ang inilagay mo, carpenter lang. Meron yung main duties. Ayan,
Read and interpret blueprints, drawings, and sketches. Prepare layouts in Ito yung mga English niya. Kung hindi natin alam English, meron dito. Build foundations, install floor beams, lay subflooring, and erect walls and roof systems. Ayan, ginagawa natin sa Pilipinas yan. Trims such as doors, stairs, molding, and hardware. Ayan Tapos ang employment requirement ng carpenter, sabi niya, completion of secondary school is usually required. So high school graduate, pwede na po. Completion of a 3 to 4 year apprenticeship program or a combination of over 4 years of work experience. Iting work experience po, paid ito, hindi pwedeng volunteer. Parang professional kayo dyan sa Pilipinas, yun po ang ipapakita nyo. So may certificate kayo na Mr. Pedro so-and-so has been employed in this company from this to this and has been paid, ganon, with the following duties and responsibilities. Pwede rin yun. Ilagay yon. Additional information o progression to supervisory positions is possible with experience. Ayan, makapagbigay yan sa inyo ng sample. Kung talaga pong ginagawa nyo lahat, pwede nyong kopyahin yan. Hindi naman eksakto. Medyo palitan nyo yung mga wordings na para hindi po halata na kinopya nyo lang o copy-paste nyo lang. Mahalaga po yan sa application nyo para sa express entry. At para sure na makapasok kayo sa nomination. So maraming salamat ulit. Like, share, and subscribe po.